doon sa ano, doon sa day 3 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayong araw, yung witness na present kahapon ng prosecution, si John Mark Calilong, kahapon direct examination kasi present ng prosecution. Ngayon naman, isinalang yon sa tinatawag na cross-examination. Kumbaga, inano siya, yun namang abogado ng defense ang nagtanong sa kanya. Ang abogado ng defense, yung si Carlo Joaquin Narbasa, na kahapon naging kontrobersyal dahil panay objections. O ngayon, sabi babawi daw ngayon, inaabangan kung magiging magaling nga ba sa kanyang pagbawi itong si Carlo Joaquin Narbasa. Oh, kaya lang, ang napansin kanina, hindi naman nakabawi. Hindi naman nakabawi, mga kabunyog, mga kababayan. Sa katunayan, maraming beses nasusupalpal itong si Carlo Joaquin Narbasa. Tulad nung tinatanong niya itong si John Mark Calilong, did you really investigate this case? Ganun yung tanong niya. Tinanong niya yung witness, did you really investigate this case? Kung sa Tagalog o sa Filipino, talaga bang inimbestigahan mo tong kaso na to? Ay, ang ganung tanong, hindi pwede yun. Bastos yun eh. Bastos yun, mga kabunyog, hindi pwede yun. Kaya nga nag-object ka agad si Atty. Ligutan. Hindi, pero yung ganung taktika, bawal yun, foul yun eh. Kasi, bastos na tatanungin mo yung witness, katulad nung NBI agent. Tatanungin mo yung NBI agent, talaga bang inimbestigahan mo ito? Did you really investigate this case? Ay natural, kapag sinalang yung witness, lalo niyan, NBI agent, ang presumption dyan, bilang pagrespeto, paggalang sa witness, talagang inimbestigahan niya yung kaso. Kung sasabihin mong, did you really investigate this case? Bastos yun. Bastos yun. Kaya nga actually, kaagad-agad, binawi niya. Kaagad-agad, mga kabunyog, mga kababayan, binawi niya. Binawi niya yung binawi niya yung yung tanong niya. Sabi niya, I withdraw. Kasi mali nga yun, hindi nga pwede yun eh. Hindi, naano nyo ba yun? Mga kabunyog, mga kababayan? Kasi hindi pwede yun eh. Yung ganong tanong, bastos yun, tatanungin mo, did you really investigate this case? Nung mga kabunyog, mga kababayan, kinol yung attention niya, sabi niya, I withdraw. Pero ano niya talaga yon? Sinadya yon, mga kabunyog. Alam niya namang isusustain yung objection eh. Alam niyang mali yung ginawa niya. Kaya lang, ang purpose niya doon, mag-create ng doubt sa audience. Kasi tinanong niya yung talaga bang inimbestigahan mo to? Did you really investigate this case? Kumbaga nagki-create siya ng doubt sa mga nanonood. Kumbaga siya, gusto niyang iparating sa audience, sa mga nanonood, lalo na sa live stream or sa TV, na nakakaduda itong testigong ito. Parang hindi niya naman inimbestigahan talaga ang kaso. Kaya lang, hindi pwede yung ganong tanong kasi bastos, rude yun eh, rude. Hindi yun unethical yun sa isang abogado. Magtatanong ka ng ganon. Did you really investigate this case? Foul yun sa amin. Kaya lang ginamit niya pa rin. Ginawa niya pa rin. Pero sinadya yun. Kaya nga, kaagad-agad, nung nag-object si Atty. Ligutan, binawi niya. Sabi niya, I withdraw. Yun. Kasi alam niya namang isusustain ng presiding officer yung objection.
Pero na-serve na yung purpose niya. Yun, mga style yan na yan. Style na yun, bulok eh. Bulok yun. Kasi bastos yun eh. Hindi ka nagsasabi hindi mo sinasabihan ng gano'n ang witness ng kalaban. Kapag cross-examine mo, hindi mo sasabihan na talaga bang inimbestiga mo to? Masyado namang ano yun. Anyway, ugaling DDS talaga yun eh. Ugaling DDS, kaya pati itong abogadong ito, nahawa na ng ugali ng DDS eh. Binawi niya rin naman kaagad. Sabi niya, I withdraw. Pero ano na yun, talagang sinadya. Maraming beses pang na-call out itong si Narbasa. Sabi ni Counsel, hindi ka nagle-lecture sa cross-examination. Hindi ka pwedeng mag-lecture sa cross-examination. Sa bagay, medyo bubut pa itong itong defense counsel na ito. 2016 pa lang pumasa sa bar yan eh. Medyo nadadala lang ng pangalan, kaya medyo may pagkayabang kasi syempre Narbasa. Alam naman natin, yung lolo niya, si dating Chief Justice Andres Narbasa eh. Yung father niyan, yung Gregorio Narbasa yata, siya yung isa sa mga senior na partners doon sa Narbasa Fortune, Salazar Law Firm. Pero saka may pagkabastos. Habang nagtatanong siya, tumatawa siya. Yun nga, kinull out din yung niya na yun, yung ginagawa niya na yun. Nagtatanong ka, tumatawa ka, yun, nakaka-insulto, nambabastos yun. Pero hindi naman nasindak yung witness. Si John Mark Calilong, hindi, siya, maintain yung composure ni John Mark Calilong. Bawat tanong ni nasasagot naman eh. Wala, naman, actually, wala namang masyadong na-achieve yung defense doon. Wala namang na-achieve doon. Maraming beses nga, kinukull out yung attention niya na mali yung ginagawa niya eh. Anyway, yun, ang nakakapansin lang doon, yun nga, medyo bastos talaga itong attorney, Carlo Joaquin Narbasa. Pero syempre, sa part ng mga DDS, sa part ng defense, ipagmamalaki nila. Sabi nila, okay, very good. Yung sabi nila, pero sa mata ng publiko, hindi. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, meron pa akong live. Mamaya, abangan nyo. I-discuss ko pa yung ibang mga nangyari kanina. Ano lang ito, partial pa lang ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.